bus driver na binugbog ng naka-SUV sa silang road rage, nakipag-areglo. Teka, bakit siya ay nakikipag-areglo? Hindi ba dapat ang makipag-areglo sa kanya yung nambugbog sa kanya? Yung nanakit, ano? Teka nga, kausapin nga natin itong yung investigador. Investigador. si RH52, Edniel Parosa. Coming, Edniel! Pinatawad Jerry at Anthony, pinatawad ng driver ng pampasaherong bus sa viral road rage incident sa Silang Cavite. Itong nambugbog sa kanyang lalaking sakay ng SUV. Yan ang nakarating na report sa Camp Crame, makaraang suspindihin ng Land Transportation Office ang lisensya ng sangkot sa panggugulpi. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpaareglo kaagad itong biktimang na pag-alamang 52 anyos pala at hindi isang senior citizen. Kapalit ito... Bakit ang tandaan na itsura niya, no? Akala natin, lolo na eh. Yung galaw niya, galawang senior citizen eh. Ang naalala ko nga, Jerry at Anthony, si Lotto King eh. Si Lotto King ang itsura eh. Ginugulpi. Kapalit yan ng bayad danyos, hindi bababa sa 40,000 pesos at iba pang sagutin ng suspect na isang 33 years old na lalaki. Pakinggan natin si General Tuanyo. Ayon din po sa hepe ng Silang, nasettle naman po kinabukasan yung kaso at nag-execute po na affidavit of no interest to file criminal charges yung po driver ng bus. Pero may kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pag-repair nung nasira sa bus maaabot po ng 18,000. Nabatid din sa Silang Police Station na yung nagmamaneho pala ng Hilux pickup nang nangyari itong insidente. Yung babae? Yung babaeng ayun, kaya nga eh. Nagalit daw yung kasama niyang lalaki nang babayin sila ng bus driver at pagmumurahin. Dito na ginulpi ng lalaki ang driver at nakuna na nga pinaskil sa social media. Pero sa kabila nitong settlement ay patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ang Silang PNP. Ang latest ngayon ay sila in coordination with Land Transportation Office para sa iba pang posibleng nalapag nitong pero paano yun kung sinuspindi yung lisensya ng driver kung wala naman siyang lisensya? Tsaka hindi naman pala siya nagmamaneho. Paano yun? Hindi mukhang ang itsura, Anthony at Jerry, nakapangalan sa kanya yung sa lalaki yung Hilux. Siyempre, LTO, ang tinitignan naman yung sasakyan bago nila i-suspend yung lisensya. Pero nung time na nangyari insidente, mukhang ang may hawak ng manibela ay yung babae. Kaya yan ang isa sa mga sinisilip ngayon ng PNP in coordination with LTO. Baka may iba pang violation na nalabag itong dalawang ito. So kahit pala hindi ka nagmamaneho, pwede kang tanggalan ng lisensya. Dahil mabagsik ka. Pwede. Halimbawa, napaaway ka sa bar. Ba't ka nakikipag-away? Tanggal lisensya. Di ba? Di ba yun yan? Parang ganun yun. Kasi normally ang pakialam lang nung LTO, yun habang minamaneho mo yung sasakyan, okay, binigyan. Ang ano dyan na sige, paliwanag mo. Paliwanag mo, LTO Flying Squad Jeep. Butil-butil tuloy yung pangit. Attend pa lang ako sa press con mamaya ni LTO Chief Marcus na kanila, mamaya tatanong natin. Pero alam nyo, ang binabanggit, ang tinitinan kasi na LTO, lalo na kapag nag-viral, nakukunan kasi yung sakyan So dumidepende sila dun sa model o unit o plaka ng sasakyan. Doon nila nakikita kung sino yung nakapangalan doon na I don't know kung paano nakuha yung pangalan ng lalaki, pero sabi ng PNP yung nagmamaneho nung araw na yon ay yung babae at hindi yung initial na pinangalan na LTO na sinuspende ng 90 days. Pwede siguro ang suspindihin nila dyan yung lisensya ng lalaki kung meron man sa mixed martial arts. Parang parang MMA fighter Tinan mo kung paano tinuhod. Lisensya na sa games and amusement board. Hindi na LTO yun. Gab na nag-i-issue ng lisensya nun. Pambihira tayo makakita ng road rage na gumagamit ng tuhod Parang MMA Sana ito. Pero meron pa isa, di ba meron pa isa, Edniel, yung abogado daw, yung pumunta,
Nilapitan din isang motorista. Bubunot ng May baril ba yun? May baril ba yun? Mukhang yun ang lumalabas sa reports. At kaya takot yung nakasakay doon sa kotse Anthony, mukhang may police report na nga rin dyan at yun na nga rin ang lumalabas sa initial na report na may baril nga itong suspect dyan at mukhang may action na rin naman ng LTO na parehas doon sa dapat suspindihin ang lisensya sa baril niya. Pero hindi na LTO yun FEO na yun. Mamaya malalaman natin yung ilan pang mga update dyan dadayo dito sa Eastern NCR ang LTO chief. So yan muna ang latest mula sa Philippine National Police. Ako pa rin sa Edniel Parrosa, Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.